ni Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus at ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami hanggang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Bakterya na nakaka-infeksyon sa bituka kumakalat ngayon sa Europa. Mga Pinoy nababahala na. Napakalang batas na nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas, pinapabura ng karamihan ng mga Pinoy sa Milan. Remittance ng OFW patuloy na tumataas. Mga Pinoy sa Italia kabilang sa mga malaking magpadala ng pera sa Pilipinas. Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang na ng mga Pinoy sa UK. Estudyante ng De La Salle University, pasok sa finals ng taunang English-Speaking Union International Public Speaking Competition sa London. At pinakamatandang posisyon sa kasaysayan ng Belgium, nilahukan ng mga Pinoy. Kumakalat ngayon sa Europa ang E. coli o mikrobyo na nakaka-infeksyon sa bituka. Wala pa rin nahahanap na lunas ang mga dalubhasa para sa sakit na ito na sinasabing nagmula sa ilang gulay. Sa ngayon ay umaabot na sa 31 ang naiulat na namatay dahil sa sakit na ito. Pinipot si Grace Sheila Pickard. Nababahala ngayon ang publiko sa pag-atake ng enterohemorrhagic escherichia o E. coli. Bituka ang sinisira ng bakterya. Dito sa Germany, mahigit 2,000 na ang hinihinalang ng EHEC infection. May naitala na rin biktima sa Netherlands, Denmark, Great Britain, Austria at France. Very alarming ang rate na nakukonfine na yun ng mga pasyente. Monitor sila ng mabuti sa mga doctors ngayon. Kung, for example, kung may vomiting, nilalapyan nila, so yun muna ang ginagamot, so symptom by symptom. Kapag kinikitaan ng sintomas, agad na hinihiwalay ang pasyente sa solong kwarto. Sa ngayon, ay nagtuturuan ng gobyerno ng Spain at Germany sa pinanggalingan ng bakterya. Natagpuan ng mga food inspector ang pathogen ng pipino mula sa Espanya na natuklasan naman sa isang tindahan sa Hamburg. Ayon sa ilang pag-aaral, 58% ng mga mamimili ay umiiwas munang bumili ng gulay sa takot na magkaroon ng nakamamatay na EHEC. Lahat ng Philippine community ay iniiwasan lahat ng mga gulay na ito dahil delikado at mahirap gamutin. Maging sa mga handaan ay iniiwasan ang mga gulay. Pina-stop ko yung paggamit na inusin na galing ng Espanya. Palagsalat ngayon dahil usually sa mga handaan ganyan, sa lahat ang pinakamadaling prepare at saka healthy. Payo ng Federal Ministry of Health, hanggang wala pang linaw sa sakit na ito, hugasang mabuti ang mga prutas at kulay at talupan ng mga ito. Ugaliin din ang paghugas ng mga kamay. Para sa Balitang Europe, Grace Sheila Pickard, Berlin.